Tag-santol na naman nga dito sa amin, kaya naman for today's video, magluluto kami ngayon ng sinantulan. Dahil isang beses lang sa isang taon bumubunga ang santol, kaya naman kapag ganitong seasonal nga, hindi namin pinapalampas na hindi magluluto nitong paborito naming lahat. Nakakatuwa at napakarami na namang bunga nitong santol, halos padalawang bungahan pa nga lamang itong napapakinabangan namin. Eto nga yung literal na kapag meron kang tinanim ay meron kang aanihin. Habang nanunungkit nga sa taas yung ama, ay kami naman dalawa ni Ate Kuning ay namumulot nga rin mga laglag na santol. Matutuwa na nga sana ako diyan kay Ate Kuning, kaso naman nung mailagay nga lahat namin sa basket ay utay din namang inait siya dun pababa. Kaya ayan, kandalimot-limot nga ni yung ama. Sabi ko man din sa kanya, sa halip na kita'y mapadali ay lalo kitang napapatagal. Ay di rin na nga't pagkatapos namin makapanguhan ng mga santol ay hinugasan ko na nga din ng malinis na kapag binalatan. At dahil kako nga ni ako'y napapaibig, abay matikim nga muna ako. Kapag kumakain nga ako nitong santol, ang ginagawa ko diyan ay tinatad-tad ko nga tapos binubudburan ko ng kaunting asin. Ako para sa akin ay mas matamis at mas masarap yung garini. Pinagtulungan na nga rin namin mag-asawa ng mas mabilis nga ning matapos. Siya na nga yung nagtalop, tapos ako naman pinagtatanggalan ko na nga ni ng buto. At nang matanggalan ko na nga lahat ng buto, ari naman at niyadyad ko na din. Meron din namang ibang paraan bukod nga sa pagyayadyad ay pwede rin nga itong kayurin. At eto na nga lahat yung mga nayadyad kong santol, at pagkatapos niyan ay ang ginagawa naman namin ay pinipiga ito na matanggal nga yung dagta at nang hindi mapakla. Kailangan nga ipigang-piga din na rin ng maigi para matanggal yung pinakang asim. Habang nagapiga nga ni ako diyan ay nagpakayod na nga din ako ng 4 na buong nyog dito sa asawa ko. Kapag nagluluto nga kami nitong sinantulan ay naglalahok nga din kami dito ng kaunting karne, kaya ayan, hinugasan ko na nga, tinumpisahan ko na nga ding sangkutsahin. Naglagay na nga din ako diyan ng kaunting kurot na asin para naman may lasa yung karne, at pagkatapos ay papalambutin nga lamang natin yan ng mga ilang minuto. At kapag rin medyo pumula-pula na nga yung karne, nagisa naman na ako diyan ng sibuyas at saka bawang. Syempre, kulang ang binagoongan kapag walang alamang, kaya naman eto na nga yung nilagay ko, etong MQ Kitchen bagoong alamang. Eto na nga yung magsisilbing tamis alat ng ating binagoongan, mas masarap at mas malinamnam. Inilahat ko na nga pala yung isang grapo ng alamang para mas malasa, at pagkatapos ay hinalo-halo ko lamang para lumasa sa karne. At kapag rin nagisa-gisa ko na, isunod ko namang ilagay itong niyadyad ko kaninang mga santol. Naglagay na nga din kagad ako diyan itong malabnaw na gata, at pagkatapos yung mga pampalasang sangkap, asin, paminta at saka nitong pork cubes. Papakuluan lang muna natin yan na mahigit 10 minuto hanggang sa maiga nga yung pinakang gata. At makalipas naman ng ilang minuto, etong at iga na din yung gata, kaya naman nilagay ko na nga din itong malapot na gata o yung kakang gata. Mas masarap din talaga ito kapag matindi yung halang, mas nakakagana, kaya naman nagdagdag din ako diyan ng siling berde at saka siling labuyo para naman sipang-sipa. Pinakuluan ko nga lamang yan ng mga ilang minuto, at eto na nga, luto na ang ating sinantulan. Ay ko, asbok pa lang mga mare, talaga namang nakakagutom na, ipamihadong kahit ilang arawan nga ari-iri hindi nasisira, talaga namang ihanda mo na ang iyong mga yung bahaw. At rin na nga luto ng ating sinantulan. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Bandang patanghali naman ay pumunta nga pala kami ng bayan. Kasama ko nga pala itong si Ate Kuning dito sa may Tianggihan. Tuwing araw ng Huwebes nga ang ganitong Tianggihan dito sa aming bayan. Kapag ganito nga ay napakaraming mga panindang mga kalakal. Minsan nga ay tinataon talaga naming tiangge kapag kami namimili para kahit papano nga ay makamura-mura naman ang kausni. Napakarami din nga mamimili kapag ganitong araw, at napakasarap nga ni sa mga mata at napakadaming mga tinda, lalo pa nga ngayon at tagprutas na. Bumili nga lamang ako diyan ng tig 1 kilong sibuyas at bawang, at ari nga ang pinakapangunahing pangangailangan palagi sa pagluluto. Maigi na nga rin lamang kamo at kahit papano nga na bumaba-baba na din ang presyo ng sibuyas. Take kakauntihan din lang naman na rin abilhin ko at wala naman kaming masyadong budget. Kumuha na nga din ako nitong 1 buong kalabasa at ari nga ni apaulam ko kay Elisha. Naisipan ko na nga ding bumili ng kalahating kilong pansit Mickey at saka 20 pesos na gulay, at maigi na rin nga kako aring maluto mamaya para meron kaming pang-ulam sa hapunan. At kabilin-bilinan nga ng inay, bumili nga daw kami ng bagoong, at pag wala na nga maiulam ay maigi na nga ding sausaw sa kanin ari. Napansin ko din nga aring mga tuyo na ari, kaya naman bumahagi lamang ako ng 1/4.
Aba nga at ring kasama ko ay marunong nang magturo at nagpapabili nga nitong kanyang paboritong ubas. Kaya naman binilhan ko na nga din ng halagang 100 pesos at kung ano pa kakong maituro ay may ginaaring masustansya. 100 pesos din nga daw itong pinya kaya naman binili ko na nga din at makatikim man lamang ng masarap-sarap na prutas. At para naman nga may gulay, arit bumili lamang ako ng 1 kilong ampalaya at masarap nga kako aring igisa at lahukan ng itlog. Kasama ko rin nga pala itong kapatid kong si Ara at ayan bumili nga siya ng Singapore at aring nga daw ay asumanin niya. Kabilin-bilinan din nga ng asawa ko, bumili nga daw ako ng sugpo kaya eto bumahagi lamang ako ng 1 kilo. Pangilang arawan na din namin itong pangulam kaya naman bumili na ako diyan ng mga tig 1 kilong isda, ng baboy at saka ng manok. Minsan nga ay mahirap ding magpauli-uli sa bayan para bumili ng pangulam kaya kahit papaano nga ay dinagdagan ko na. Mukhang tinalaban ng pagod itong kasama ko kaya ayan nakiupo-upo na nga din sa may kabilang sulok. Kaya eto bago nga ni kami umuwi niyaya ko si Ate Quining na kakoy magmerienda muna nga ni kami ng banana Q saka ng kamote Q. Napakahilig din naman talaga nitong batang ito sa saging kaya ayan pag abot ko nga ay may pasayaw-sayaw pa. At dahil nakakauhaw din nga naman at napakatindi nga ng init ng panahon ngayon na red bumili din nga kami na ring sagot gulaman, pampalamig. Sa simpleng merendahing banana Q at palamig ay di gaman di busog na busog. At bago nga ni kami umuwi ng bahay ay dumaan nga muna kami dito sa may bakery at kakoy mabili nga ni ako ng pasalubong na tinapay. Bumili lamang ako diyan ng putok at saka nung hopya. At pagkatapos nga naming makapamili at makabili ng pasalubong ay lumarga na nga din kami pa uwi. Hindi naman gaano kalayuan yung bayan sa amin. Mahigit 10 minuto nga lamang yung biyahe ay nakarating na nga din kami dito sa amin. At pagkarating nga namin din sa bahay, inintindi ko na nga rin kaagad itong mga pinamili ko at pinaguhugasan ko na nga ito at pinaglalagay ko isa-isa sa mga lagayan. At dahil wala nga ako kami refrigerator dito sa aming bahay kubo, ay nakikilagay nga lamang kami dito sa rep ng nanay ko sa kabilang bahay. Pagkabalik ko nga din sa bahay kubo ay bigla waring uminit ang ulo ko din kay Ate Quining. Ay paano baga naman? Akala ko nga ni tahimik dun sa loob ng kwarto at nagadidi. Ayun pala ay mayroong inagawa ng kababalaghan. Ay paano baga namang hindi ka maiyamot? Ay pinakabos din na naman ang laman ng kanyang Colgate. Tunay ka nga namang wag kang mapiho sa tahimik ay mapapakamot ka talaga sa ulo kahit hindi makati. Bali man din ka akong kuritin ng singit ng batang malikot. Buti pa nga rin ako si Chichi at pagisingisi lamang. Maya-maya pa nga tinalaban na din ang antok aring batuta at nakatulog na. Itudo jacket pa nga ako ay kainitan ng panahon ay hindi ko naman din inalis at baka ako pag rin nagising pa ay magligalig. At dahil nga ninakumbidahan uli kami sa isang punsyonan din sa amin, naringat dumaan muna kami para bumili ng 2 soft drinks para meron man lamang kakong may abot. Pagkarating nga namin din ay tapos na pala yung pinakang putungan at nagkakainan na kakoy sakto din naman ngayon dating namin. Pagkarating nga namin din at sinalubong na din agad kami nitong may birthday. Happy birthday nga ho sa inyo. Maya-maya pa nga inalok na nga din kami sa pagkain. Kakoy tamang-tama at medyo magutom na nga. Kaya naman aring at pinahawakan ko muna dito sa magandang dilag itong si Alicia at nang kako kami makakain na. Aring ang nanay ko inaturo pa nga sa akin yung lechon at kung gusto ko nga daw ay wari ko siya naman yung may gusto sabi ko wag na at baka kayo kakoy mahayo blood pa. Kumuha lang ako diyan ng Shanghai, nung kaunting kaldereta, syempre paborito natin yan at saka ng kaunting spaghetti na mukhang masarap at saka isang pirasong puto. Habang kami nga ni nakaungkot din at husay ang kain, abay inabutan na nga agad kami ng pampadessert. Meron nga ning ice cream at saka itong coffee jelly. Ayos na ayos naman nga kakomposyonan din at napakaraming handa. Sabi ko nga ni sa dami ng kinain ko'y pati hapunan kakoy damay na nito. At dahil nakakain na nga din kami at inaantok na si Alicia ay nagpaalam na nga din kaming umuwi. Aba nga naman kakoy, ayos na ayos talaga at kumain na nga ay may pasilipin pa. Salamat naman nga ako kako sa pangungumbida at may patsokolate pa at happy birthday na rin nga po din sa may birthday. Ay di umuwi na naman nga ako kaming abot-abot ang ngisi hanggang tayo nga. Abay kumain ka na ay may pasilipin ka pa at mayroon pa nga patsokolate. Malayo-layo pa nga kami diyan ay nakangirit na nga agad itong si Inay at kitang-kita nga na mayroon kaming bit-bit. Ika nga ay nakalibre na naman tayo sa hapunan na re. Talaga namang salamat nga ho sa nagpabalot at sa may birthday. Kinahapunan naman, bandang 6:00 nga ng hapon ay pumunta nga pala kami dito sa may Playa de Analisa sa may Pinamalayan. Meron daw ngang gaganaping outing etong mga SKKM officer kaya naman dumayo na rin nga kami dito ng hapunan. After nga nung aming 1 linggong summer camp ay ngayon nga uli kami nagkasama-sama para na din daw makapag-banding at makapagsaya.
Talaga namang napagod din nga yung katawang lupa namin sa buong isang linggong camp. Mahigit 400 plus na campers baga naman nga ang umattend. Kaya naman salamat sa Lord sa nakatapos naming gawain. After nga namin kumain diyan, nagkwentuhan at yung iba ay nag-swimming, ay dito na rin nga kami nagpalipas ng gabi. Si Ate Kuning lang pala yung kasama namin at iniwan nga pala namin sa nanay ko si Alicia. Kinabukasan, pagkagising namin ay binuksan na nga pala namin itong daladala naming parcel. Sakto nga yung dating nito kahapon, kaya naman dinala ko nga dito at nang magamit na din namin. Umorder talaga ako nitong mga folding chair at saka folding table para magagamit namin kapag ganito nga yung aming mga lakarin. Nakakatuwa nga at mukha din naman siyang matibay and super easy din lang talaga to assemble. Perfect na perfect talaga ito sa mga camping ideas, lalo na kapag gusto mong pakuya-kuya-koy sa tabi ng dagat. 249 pesos lang pala yung ganitong folding chair mga mare. Kaya naman kung gusto nyo, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Naglakad-lakad na nga din kami diyan sa may tabi ng dalampasigan. At eto nga si Ate Kuning tuwang-tuwa talaga dito sa may dagat. At kuripas na nga ng takbo nung makita nga si Ate Blessing niya na naliligo na ng dagat. Partida nga nakapantulog pa yan, lumublob na nga agad ng dagat at gusto nang maligo. Giliw na naman nga po ang batang napagbigyan ng hilig na maligo na agad ng dagat kaaga-aga. Nakakamiss din nga namang maligo ng dagat at nakailang buwan din nga kaming pinagbawalang magliligo sa dagat dahil nga sa oil spill. Kaya naman ayan, enjoy na enjoy nga itong mga batuta sa pagliligo ng dagat at may palairit na naman nga itong si Ate Kuning. Hindi pa nga nasiyahan sa dagat itong si Aling Maliit at nagyaya pa nga na magligo dito sa may swimming pool. Hinayaan ko na nga rin at sinamahan ko na din siyang maligo dito sa may swimming pool at nang masulit na nga rin yung aming entrance fee. Sarap na sarap din nga kami sa paliligo dito lalo pa nga at wala kaming kaagaw at kami nga lamang yung tao dito. Nakamahigit kalahating oras din nga kaming magbabad ng swimming pool kaya naman niyaya ko na siya para umuwi na nga din kami. At bandang mga alas 10:30 na nga yun ng umaga ay bumiyahin na nga din kami pauwi sa amin. And yun lamang for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.